Hello, magandang hapon sa ating lahat. Ito na naman po, The Political Labandera 4.0, Maureen Rose Mia Villar, all the way from Ormoc City. Salamat po sa mga sumusubaybay sa TPL4 na podcast ngayon. So, pasensya na po, medyo namamaos po tayo, meron po tayong ubo at sipon. Hindi po natin alam. Ang panahon po dito sa Leyte, sa gabi, masyadong malamig. Pero sa morning, sa umaga po, masyado namang mainit. So, ngayon po, hitik na hitik po ang another podcast episode natin ngayon sa mga balitang mga hindi siguro ninyo napapansin sa social media kasi maraming iba pang pinag-uusapan, lalong-lalo na yung mga marites dyan na hindi pinapansin ang ibang mga balita sa mainstream media na nababalita. So ngayon po, ang trabaho ko po sabihin sa inyo kung ano pa yung mga nangyayari sa ibang parte ng Pilipinas sa larangan ng politika. At unahin na po natin at alam na po natin na ano ngayong araw. Ngayong araw po, update lang po. Ngayong araw po ang ikasampu po ng 10 calendar days na binigay palugit ng House Committee on Justice kay Vice President Sara Duterte para ihain ang kanyang counter. Magpa-file po siya ng counter doon po sa nakitaan ng sufficiency in form and substance last week nung kanyang impeachment complaint, dalawang remaining impeachment complaint po. Ngayong araw po inaasahan hanggang alas 5 ng hapon ang kanyang counter para laban sa mga claims, mga aligasyon ng hinain sa kanya na impeachment. So isa sa mga issue doon yung kanya pong kayamanan. Napapaloob po sa isa sa mga articles of impeachment ang kanilang kayamanang mag-asawa ni Attorney Manances Carpio. Unexplained wealth, isa po yun sa mga grounds ng impeachment complaint. At yun nga po, para daw malaman, syempre, pinapasabi na po ng House Committee ang kanilang mga income tax returns at saka business records ng Vice Presidente. Ito po sumasaklaw doon sa tinatawag na, meron po kasi silang law firm. Ang pangalan po ng kanilang law firm is Duterte and Carpio Lawyers. Doon po sa Davao City at meron silang branch. Nag-open po sila ng branch sa Cebu City. So, dalawa ito. So, sabi niya kahapon na malaki po ang posibilidad na ipapasabina po yung kanilang income tax returns at saka business records ng mag-asawa. So kailangan po kasi ma-explain kung paano yung allegedly merong 50 million na gap between sa yung na-accumulate po na salary ni Vice President Sara Duterte nung siya po ay pumasok sa politika bilang vice mayor ng Davao City at ngayon kasalukuyan Vice Presidente ng Pilipinas. Tinitinan po nila kung paano po nag-accumulate yung kung bagbabasihan lang po ang kanyang sweldo sa gobyerno noong mga panahon niyon nung pagka-vice mayor niya, vice mayor niya ng Davao City, pagka-mayor niya ng Davao City, at ngayon, yung kung aabot po yung kanyang sinuweldo sa gobyerno, sa lokal at saka sa nasyonal, kung aabot po ng 50 million yung kanyang net worth. At kung hindi po umabot, dapat po malalaman kung saan po nanggagaling yung iba pang income
Kaya po tinitingnan ngayon yung kanilang business na mag-asawa kung sila ba ay naka-earn para lang ma-explain yung gaps, yung wealth gaps, ma-explain po. So titingnan po 'yon kasi yun po ay kasama sa impeachment complaint. Marami ang sa impeachment po complaint ngayon 6. Sa mga nakaka-remember last year 7, ngayon 6. At pero isa pa rin po ito yung kanilang unexplained wealth na kailangan tutukan para explain nila sa publiko kung paano nila naka-arrive si Sara Duterte ng kanyang salin na pumapalo po ng pinaka-recent niya 2024 na salin niya pumalo na po sa 88 million pesos. Oh. So tinitingnan po 'yon. At talagang kasi nga po asawa niya, kung yung asawa niya may business, titingnan po 'yon. Titingnan po kung yung kanilang mga business or businesses ay meron pong nakarehistro po sa SEC, sa Security Exchange Commission. Kung nakaregister po 'yon. At kung nakaregister po yun yung mga business nila, tsaka nakita po yung kanilang real estate, meron silang nagbabayad sila ng real estate tax, amilyar, whatever, titulo, ma-explain yan, ma-explain po yan kung bakit yung gap na yan or kung bakit naka-arrive ng 88 million pesos yung personal net worth ni Vice President Sara Duterte. Kung labas ba yan sa asawa niya or joint ba yan sa asawa niya, yun po ang masasagot ng kung makikita na po yung mga records, kung ma-explain na po ng mga records. Excuse me po. Kung hindi, yun nga, kung rehistrado po sa SEC ang kanilang mga business or businesses, syempre po, makaka-issue po sila ng tinatawag na resibo. Di po ba? Kung kayo po, kung ang business po ninyo ay nakarehistro sa SEC, yun po. Meron po kayong resibo, meron kayong official receipt. So kung meron kayong, lalo niyan, kagaya niyan, kung abogado, service po ang kanilang pinoprovide, lawyer, pagka-abogado. So kung meron po silang service fee, siyempre magre-reflect po 'yun, isusulat po 'yun sa kanilang resibo, tapos yung mga resibo, yung mga siyempre isusumite po 'yun sa BIR. Diba? So para malalaman kung ano po yung income ng kanilang law firm at kanilang mga businesses. Kung hindi sila registered kasi paano sila makakabigay ng official receipt? Paano sila makakasubmit sa BIR ng insakto kung ano yung kanilang inaano na kanilang business, yung money na pumapasok sa kanilang business or tsaka lumalabas. So, yun nga po. Babantayan po natin ngayong araw kung magsusumite. Last before ako po umakyat sa live ko, wala pong balita na nagsumite na ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa House ng kanilang counter laban sa kanyang alleged na sinasaad doon sa kanyang impeachment complaint. Hanggang 5 p.m. po ang paghihintay natin kung siya po ay maghahain. Kung hindi po siya maghahain ng kanyang counter today, na ngayon ay deadline today, wala na po extendable, wala na po palugit, wala na po palugit. Mapapilitan po ang House Committee on Justice na mag-proceed. Mag-proceed po sila sa Wednesday. At sa Wednesday, pag may hearing na naman po, March 18. At doon, pwede na po nilang iakyat ang reklamo laban kay Vice Presidente sa plenary house. Doon
at doon po ay magbobotohan sila. At pag nagboto sila at mayorya ay bumoto na iakyat ang impeachment complaint sa Senado, yun na po. Iakyat na po yun, forthwith po. At mapapabilis po. In other words, mapapabilis po yung proseso ng impeachment kung hindi magsusumite si Sara Duterte ng kanyang counter ngayong araw. March 16, deadline po. So, yun nga. In other news, sa Antipolo po, alam po natin sa Antipolo, last December 20, pumanaw po si Congressman Romeo Acop bilang kanilang congressman doon. At syempre po nabakante. Nabakante po ang Antipolo at doon. Pero ang pinoclaim po ngayon doon na kongresista para replacement po ni Yumaong Congressman Acop ay si Bong Acop. Nagre-election po sila doon sa kanilang lugar. At nanalo po sa isang special poll si Acop. Acop din po yung nanalo. I think possibly if I'm not mistaken, ito po ay anak ni Congressman Romeo Acop. Ang nagtunggali po doon sa kanilang lugar sa 2nd District si Liaga, Reden Liaga. Yun po yung katunggali ni Bong Acop. At ngayon po si Liaga dumulog po sa COMELEC at gustong ipa-disqualify itong si Bong Acop. At gusto po ipa-disqualify si Bong Acop ni Liaga. At dahil daw sa prohibited campaign and illegal electioneering. At ang abogado niya, natawa ako nung nakita ko po yung pangalan ng abogado na si Mark Tolentino. Ito po, SMNI po ito. Konektado po sa SMNI itong si Mark Tolentino. Konektado po ito kay Kiboloy. Konektado po ito sa mga Duterte, si Mark Tolentino. So, hindi na po ako nagtataka. Bakit ganon si Liaga? Kasi baka Duterte pala talaga to. Sila yung grupo doon ng mga sumusuporta kay Vice President Sara Duterte. At alam naman po natin na yung mga Duterte supporters, nung sumakabilang buhay po si Romeo Acop noong December 20, ang sasama-sama po ng ugali. Namatay na po yung tao. At pati na po, isa na po doon. Kapwa po niya kongresista na suspendido pa rin ngayon na si Congressman Cavite Congressman 4th District na yung congressman na Miao, si Kiko Barsaga, na binadmouth yung bago lang namatay na si Romeo Acop last December. Ganon. So, hindi na ako nagtaka kung bakit umalma itong si Liaga kasi pala ito baka Duterte pala ito tao pala ito ni at kalyado pala ito ni Sara. So, sila po ay umaalma. Wala na ibang magawa yung mga tao, mga supporters ni mga Duterte kundi umalma. Sige, umalma lang po kayo ng umalma. So, congratulations po. Congratulations po to Congressman Bong Acop
kung siya po ang pinagpala ng Antipolo 2nd District. So, siya. At hintayin lang po natin kung papansinin po ng COMELEC itong reklamo ni Liaga kasi last I've heard sa COMELEC, busy pa sila doon sa kaso ng SOSE ni Senator Marcoleta. Shout out COMELEC Commissioner Garcia. Okay, resolve naman yan. Mabilis-bilisan naman. Ayusin naman po. Ang mga kailangan ayusin. Kasi time is gold. So ito po, pumunta po tayo sa Dahig. From Antipolo, lumipad po tayo sa Dahig saglit. Alam po natin na tinatanong ng ICC po, kung ano ang ginagawa ng grupo nila Sal Panelo doon kasi po nung confirmation of charges noong February 23, yung ilang araw na yun, yung isang week na yon, nag-start ng February 23 hanggang February 27, doon sa ICC, nagpa-appearance po doon ang grupo nila Sal Panelo, nila Attorney Sal Panelo. Ilan po sila? 6 sila. Si Sal Panelo, Meldaldea, Paras, basta meron pang 3 na hindi ko na ma-remember. Basta ang kanilang spokes, yung grupo na yon, ang lagi pong interview ay si Attorney Sal Panelo. At ngayon, napansin po ito ng ICC at tinatanong po ano yung goal ng 6 na yon. Kasi alam po naman natin, hindi naman din sila nagsalita habang dinidinig ng confirmation of charges. Sa prosecution po, dun sa mga nanood at nakinig sa prosecution panel po, isa-isa po, lahat po po ng nakasali sa prosecution team nagsalita, hindi lang po Niang, hindi lang po si Niang. Nagsalita din 2 babae at yung si Nichols nagsalita. Bali 3 lalaki at 2 babae po ang nagsalita doon sa parte ng prosecution. Doon po sa parte ng depensa ni former President Rodrigo Duterte, isa lang po yung nagsasalita at yun po ay walang iba kundi si Nicholas Kaufman, yung kanyang lead counsel at defense counsel. Pero nagpa-appearance po itong 6 na Filipino lawyers na pumunta po doon at nag-obserba. Nagpa-mention po sila doon sa roll call habang nagsa-start yung pangdinig. Nagpa-mention sila, in-acknowledge yung kanilang presence doon. Pero after that, ngayon nagtatanong po ang ICC ano talaga yung kanilang role doon. At saka nagtatanong din po yung mga nagrereklamo natin ng mga kababayan doon. Pagkaklaro lang baka nakakalimutan po natin. Hindi po mga dayuhan ang nagdala ng kaso ng EJK doon po sa Dahig. Hindi po dayuhan yung nagsampa ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Dahig. 2017 po ang nagdala po ng kaso doon ay si dating Senador Trillanes, sila Gary Alejano, sila Sabio na sumakabilang buhay na din po si Sabio, Jules Sabio, attorney. Sila po yon. Mga Pilipino po ang nagsampa ng mga kaso.
ng EJK doon. Hindi po dayuhan. Doon lang dinidinig sa The Hague. Oh. So, yun ngayon, meron pong, yun na nga, nagpa-appearance po itong 6 na Filipino lawyers. Pero hindi naman sila nagsalita. Ang nagsalita sa depensa ni dating Pangulo Rodrigo Duterte doon nung confirmation of charges ay yung nag-iisang si Nicholas Kaufman. So, bakit daw? At nangangamba ang mga abogado ng biktima, ang prosecution, nangangamba. Kasi ito pong 6 na lawyers na to ay pinagdududahan nila na posibleng may access sa mga restricted information sa kanyang drug case. Na hindi dapat, kasi hindi naman talaga sila ganap na mga defense. Hindi sila abogado doon sa ICC. Oh. Ang dapat lang na, ang team lang na dapat mag-handle sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte is confined sa kanyang defense team, yung hinire nila. Si Kaufman, tsaka yung isa pa, yung si, nalimutan ko, Dubs yata ang apelyido nun. Yun, tsaka yung team lang na yon. So, nagtataka po ang International Criminal Court kung anong gamit ng 6 na grupo ng mga abogado na pinangunahan ni Attorney Sal Panelo na pumunta doon po sa The Hague. At kung babalik po sila sa April, kasi po sabi po ng ICC, kailangan after 60 days po. After 60 days, so 2 months, April, sometime late April or early May, malalaman po natin kung ano ang desisyon ng ICC Pretrial Chamber 1 kung gagawin, iakyat na po ng full trial o sisimula na po ang full trial o hindi ni former President Rodrigo Duterte. So yun, baka doon kung bumalik na naman siguro po sila, yung grupo na ito ni Sal Panelo, doon po, sana sila mag-manifest sila kung bakit sila nandoon, anong ginagawa nila doon, anong role nila sa defense ni former President Rodrigo Duterte. So yun, madaming explanation ngayon dapat. So, pumunta tayo sa Davao. Noong kahapon or nung Sabado po, may event po sa Davao City kung saan po pinangunahan ni Vice President Sara Duterte. At nandoon din po si former President Madam Gloria Macapagal Arroyo. Sineselebrate po nila yung 90 years ng OBP. At doon, hindi pa rin po nagpapatinag kwentong kotsero si Vice President Sara Duterte, at sabi niya, meron daw 4 na politician na dumapit sa kanya, na nagprepresenta na sa kanya, na tatakbo pagka-senador sa 2028 slate niya. Confident po masyado ang Vice Presidente ng Pilipinas na as if wala siyang hinaharap na impeachment complaint, confident po siya na siya po ay makakatakbo sa 2028 at mananalo siya. Yun, ganun po yung level ng confidence ng isang Vice President na may hinaharap na impeachment complaint sa the House of Representatives at posibleng impeachment trial sa Senado sa mga susunod na buwan, na nagpi-field na po siya ng kanyang Senate slate. 2026 pa po, malayo pa po ang 2028. Tayo po ay ang abala po sa trabaho ang mga tao. Pero ang kampo ni Vice Presidente ay abala na po sa 2028 elections, presidential elections. At ngayon po at least at alam naman natin po ngayon nagbubunyi sila na naman
dahil lumabas sa Pulse Asia na mataas na po na naman ang kanyang trust rating. Yung hindi nagtatrabaho, yung nakikita natin hindi nagtatrabaho, yun pa po yung mataas ang trust rating. Yung nagsasuggest po na huwag para makatipid ng enerhiya at gasolina ay huwag po mag-carpooling at magbisikleta. Yan po yung mataas ng rating. Trust sa satisfaction. Siya po yung laging nasa dahig. Yung laging naglalakwat siya. Nung pumutok po ang gera doon sa Middle East, na kamakailan lang, siya po ay nakitaan, nandun po siya. Pumunta po siya sa Thailand. Tapos, yung walang trabaho. Yung pabanjing-banjing lang, yung nakikitaan po natin na busy na magsampa ng kaso sa isang persons, isang detinad na personality na si Ramil Badriaga ng perjury. Busy po siya pagde-deny na hindi niya kilala yung si Madriaga. Yun po. Pero alam natin na kilala niya. Kilalang-kilala po niya si Madriaga. Pero deny siya ng deny. Yun pa po yung binigyan ng mataas na trust rating. Ang tanong ko kung saan sila nag-trust rating survey. Kasi kung sa Davao po yan, matik. So ngayon po, ang Vice Presidente hindi po abala sa trabaho. Kasalukuyang trabaho. Kanina nagpalabas siya ng isa na namang video message dahil sa ngayong March ay Fire Prevention Month. Pero hindi ko pa po siya nakitaan ng mensahe para sa mga kababaihan. Hindi niya sinaway yung kanyang mga kaalyado na may manyakol na si Bong Suntay at saka si Ferdinand Topacio. Wala po siyang sinabi. Women's Month, women's siya, di ba? Ngayon, puro na lang po siya recorded messages. Kasi nasunog nga po siya, last message niya. Nagsabi siya na nagbigay siya ng tips para makatipid ng enerhiya at saka gasolina, wag daw magbisikleta yung mga tao. Hindi pa po siya nakaka-recover noon. At walang iratom pinalabas ang Office of the Vice President. So ngayon, abala talaga siya na mag-field ng senador. At alam naman natin kung sino na naman to. Sino ba yung pwede niyang natatakbo para sa 2028? Well, next sa 2028 matatapos na po ang gagraduate na po sa kanilang pagkasenador si Bato de la Rosa, si Bongo, si Amy Marcos. Alam ko yan silang tatlo magagraduate na po sa 2028 sa pagka-senador. 12 years na sila nagsilbi. Excuse me. Ang pwede pang tumakbo for another 6-year term si Robin Padilla. Si Senator Marcoleta. Dalawa na. Sino pang dalawa ang iba? Hindi ako magtataka kung nagpresenta si Rowena Guanzon. Hindi ako magtataka kung nagpresenta si Jimmy Bondoc. At saka yung ibang mga Duterte 10, nasali si Duterte 10 nung nakaraang midterm election. So yun nga, si Vice President Sara Duterte po ay hindi abala sa trabaho niya, kundi abala sa pagngangampanya para sa 2028 slate.
Yung kanyang mga tao, yung kanyang mga kaalyado, nirereklamo si Bong Akop doon sa antipolo ng electioneering or early campaigning, mga ganong klaseng mga aligasyon. Pero mismo si Sara Duterte, nangangampanya na ngayon ng aga-aga pa. Bakit hindi siya basta ba pag Duterte ang gumawa, early campaigning, early electioneering, pag Duterte ba ang gumawa ng mga ganyang bagay, exempted sila. Pero pag ibang politiko ang gumawa, hindi pwede. Double standard po ang tawag doon. Oh. So, yun nga. Ayan na, obvious na ang Vice Presidente po ng Pilipinas ay ang isip po ay nasa 2028 na, wala po sa kasalukuyan. Oh. Hindi na po natin yan madidispute kasi ayan na, obvious na, nakita nyo na sa balita. Sunod po, punta tayo sa House. Si Representative Leila de Lima at ang Akbayan meron pong pinapahiwatig sa ICI closure. Nababalita po na ang Independent Commission for Infrastructure po to close na po ngayong end of month, March. Ang last po natin alam, ang ICI po ay binigay na po ni Commissioner Andres. Tinurn over na po sa Ombudsman yung mga papel ng kanilang mga findings sa kanilang investigasyon. Kaya may balita-balita na talaga po na magko-closure na, added to the fact na nag-iisa na lang po sa commission. So, dapat kasi po three individuals po yan. Nag-resign po yung dalawa, ang natira na po si Commissioner Andres. Hindi naman po niya kaya lahat ng trabaho. So, kung ano po yung kanilang natapos, at yun na po ay inakyat na po, pinasa na po sa ibang ahensya, sa Ombudsman. At tila po, hindi nagustuhan nila Representative de Lima na magko-close na yung ICI. Hindi nila gusto na mag-close ng ICI kasi hindi ko alam. Siguro nakukulangan pa sila. Dali lang ha. Dali lang po. Pasensya na po. Sandali lang po. Masama talaga po ang pakiramdam natin today. Anyway, si Representative de Lima at saka Akbayan, hindi nila gusto na mag-close ang ICI. Siguro hindi pa sila nakontento. Pero hindi na nga po nag-appoint si President Marcos Jr. ng kapalit ng dalawang nag-resign ng mga posisyon. So, ang ginawa ni Commissioner Andres, yun na nga, para hindi na po magdoble yung trabaho. So, inaasahan po natin na magkakaroon po ng official announcement na magko-closing na po
ang ICI kasi tapos na po yung kanilang trabaho at pag-iimbestiga sa patungkol sa infrastructure anomaly na alam po natin na hinihintay din po natin kung ano yung resulta. So, iwanan po natin yan. Balik tayo kay Sara Duterte. Hindi po natatapos si Sara Duterte. Balik po tayo kay Sara Duterte. At alam po natin, naglabas po siya ng listahan ng kanyang mga abogado. 16 po yung kanyang abogado. Mostly po ng kanyang abogado ni Sara Duterte ay galing po sa Fortune Narvasa and Salazar law firm. Di company, mga ano po to, bigatin po to na law firm. At 16 po ang kanyang kinuha na abogado doon, except dalawa. Kinuha po niyang abogado ang mga tauhan niya sa DepEd at saka sa OVP. Iyon po ay si Attorney Michael Poa na naging niyang spokesperson at tauhan sa DepEd at si Reynold Monsayak na naging po niyang spokesperson sa opisina ng Vice Presidente. Tao po niya sa OVP. Kinuha po niyang mga abogado. At ito po si Michael Poa, isa po itong naging resource person last year sa hearing sa House na nagpatotoo na about sa mga envelope. Namimigay ng envelope. At ito naman ang alam natin kay Reynold Monsayak ay ito po ay schoolmate or classmate ni VP Sara sa law school na mention po ang name ni Ramil Madriaga dahil according to sa salaysay sa affidavit ni Ramil Madriaga, nagdala po ng duffel bag si Ramil Madriaga doon po sa isang bar, comedy bar sa Timog Morato, kung saan nandoon ng mga oras na yon si Reynold Monsayak at tiningnan siya na iakyat lang yung duffel bag sa opisina nung bar, nung establishmento. Na-mention po yung mga name niya. At nung pinuna po, naglabas siya ng kanyang listahan ng mga abogado. Nung pinuna po ng House yung kanyang abogado na itong dalawang ito na kasali sa kanyang defense team, umalma po si Sara Duterte at nagtantrums at nagsabi po na bakit siya papakialaman kung sino yung gusto niya kunin na abogado. Siya po ay may karapatan kung sino yung kanyang gustong kunin na abogado. True, meron siyang karapatan kung sino yung gusto niyang kunin na abogado. Pero hindi siguro naisip ni ewan ko ba kung naiisip ba ni VP Sara yung tinatawag natin na salitang conflict of interest. Diba? Meron pong salita, may phrase po na ang conflict of interest. Parang hindi po yata hindi aware si Sara Duterte sa word na yan, sa phrase na yan. Conflict of interest. Hindi niya alam o hindi niya iintindihan or baliwala lang sa kanya kasi iniisip niya siya si Sara Duterte na yung mga ganyang klaseng mga bagay entitled siya na baliwalain na lang. Baliwalain niya yung mga conflict of interest basta lang makuha niya yung kanyang gusto. Kasi kung hindi niya nakukuha yung kanyang gusto, nagwawala po siya. Sumisimangot, nakikita po sa camera yung kanyang facial expressions. Kagaya na lang po nung Sabado na sumimangot siya kasi
For context, nung Sabado, nagbigay po ng speech si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo doon sa event ng OVP, sineselebrate yung 98 years ng OVP, tapos may coffee book. Nag-speech po doon ng dating Pangulo na ngayon ay kongresista ng Pampanga. At may mensahe po doon ng dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo. At after nung tinanong po si Sara Duterte kung ano po yung kanyang reaksyon sa pahayag, sa speech ni former President Macapagal Arroyo, hindi yata niya nagustuhan po yung sinabi at nakita po doon sa camera yung kanyang simangot, yung kanyang displeasure. Ganun po ka-transparent ang Vice Presidente ng Pilipinas. Wala siyang restraint. Sabihin natin na sige, hindi siya hipokrito. Sige, hindi nga siya hipokrito, pero makikita niyo po na medyo umaandar yung kanyang saltik sa kanyang mga mata at sa kanyang facial expression kung kayo po ay nag-oobserba sa kanyang sinasabi at kanyang the way niya sinasabi yung kanyang mga salita. At ito po ay nagtatrantom siya dito na naman. Nagagalit siya kung bakit kini-question yung kanyang pinipiling mga abogado. Ang dami-daming abogado, iisa lang siya. Iisa lang ang siya na ipagtatanggol. Anim ang articles of impeachment na kailangan niyang sagutin. Pero kailangan niya 16 kabuok na. Tapos siya, abogado din siya. Hindi niya kaya ipagtanggol ang kanyang sarili. Abogado siya, maghahaya siya ng 16 na abogado para ipagtanggol siya. Tapos yung dalawang abogado na kinuha niya para hindi ma-question. Hindi ma-question pag nagka-start na ng trial, impeachment trial. Ini-insulate niya itong si Monsayak at saka si Poa na mga involved na tao sa mga anomalya ng mga opisina niya, both OVP at saka DepEd. Ano yun? Pinoproteksyonan niya yung kanyang mga tao. Sinisiguro niya na hindi sila makasalita laban sa kanya. Pero besides the point, kumuha siya ng 14. Halos buong law firm na ng Fortune Narvasa. Yung buong line-up na ng Fortune Narvasa and Salazar, yung kanya kinuha ng mga abogado. At hindi po basta-basta sila pag kayo po ay kukuha ng kanilang retaining fee. Kaso, acceptance fee lang po ang kwento. Ang acceptance fee lang po ng kanilang firm pumapalo na po sa 20M. 20 million pesos acceptance fee. Wala pa po doon yung retainers, wala pa po yung appearance fee pag mag-a-appear na po during hearings or the trial. Ang tanong ulit, sana kumukuha si Sara Duterte ng pangbayad sa kanyang mga abogado. Kung yun yung kanyang last salen na net worth, pumapalo lang sa 88 million pesos. Kaya ngayon, yung tanong kung saan nanggagaling ang kayamanan ng mag-asawang Duterte Carpio, napapanahon talaga saan sila kumukuha ng pambayad dyan sa mga abogado na yan. Hindi po pityo-pityo na law firm ang Fortune na Narvasa, Salazar. Hindi po sila putyo-putyo na mga abogado. Di kalidad po yan ng mga abogado. High profile po yung mga kaso nila. So, mahal ang bayad sa kanila. Expensive po yan sila. Tapos, i-hire mo
14 sa kanila. Mayaman na mayaman ka. Yung net worth mo, kung mga ganyan, mga klaseng ganyan, ang net worth mo is ini-imagine natin na pumapalo sa mga 500 million up. Di ba? Kaya, yun nga, tinatanong din kung saan yung unexplained wealth. At ito po ay masasagot lang po yan ni Sara Duterte kung humarap na po siya. Or magpadala siya ngayon araw before 5 p.m., magpadala na siya ng kanyang counter doon sa house para matalakay ang kanyang counter affidavit or counter filing para matalakay nila sa Wednesday ng House Committee on Justice yung kanyang apel at para bigyan ulit ng 3 calendar days yung mga nag-file ng impeachment complaint na sagutin yung kanyang counter. Sorry po. So yun. Pero pag hindi po siya nga nag-file by 5 p.m., pag hindi po siya nag-file, mabibilisan po yung proseso ng impeachment. So, nakikita niyo, kung nakita po ninyo yung kanyang pattern of behavior, nagagalit po si Sara Duterte pag pinapakialaman yung kanyang mga galawin. Pag pinapakialaman po si Sara sa kanyang mga galaw, nagagalit siya. Ayaw niya siya papakialaman. Kung ayaw niya tatanungin siya sa kanyang mga ginagawa. At kung mali yung ginagawa niya, mas ayaw niya siyang magpapabatikos na kung babatikusin mo, pagsasabihan mo na sandali lang, baka may yan, ganyan. Ayaw niya ng ganun po. At lalong ayaw niya ng accountability. Sabihin niya lang po, kung napapansin nyo sa kanyang mga salita at gawa, hindi po nagtutugma yung salita ni Sara Duterte sa kanyang gawain. Sabihin niya na due process, accountability, transparency, yun po yung lumalabas sa kanyang mga bibig. Pero siya mismo hindi po niya yun ginagawa. Allergic po si Sara Duterte sa salita na accountability. Allergic siya. Matagal na. At sana kung unong-una pa po niya to inayos at hinarap, nung una pa po, ipinaliwanag niyang maayos, hinarap niya ng maayos, ipinaliwanag niya kung sino-sino sila Mary Grace Priatos at kung sino pa yung iba sa mga pangalan doon sa mga acknowledgement receipt. Hindi sana maghahantong ng ganito. Pero ginusto po ni Sara Duterte manggulo. Gusto po niya gulo. Gusto po talaga niyang gulo. Gusto po niyang manakit. Nakikita at napapanood naman natin sa kanyang mga pahayag. Gusto niyang manakit, magpugot ng ulo, kontrata ng mamamatay tao. Ganun po yung klase ng kanyang kagustuhan. So kung pag siya po ay pag siya po ay pinagsasabihan na mali na yung ginagawa mo, hindi po, ayaw niya. Mas nagagalit pa siya. At mas lalo po siyang nag-act out sa kanyang violente. Remember, nanuntok na po to siya na isang sheriff. Physical violence po. Pati violente po sa kanyang mga pinagsasabi. So, yon, si Sara Duterte galit kasi yung kanyang dalawa sa kanyang mga abogado ay kini-question kung bakit sila kasali na hindi dapat sila kasali. So, yun. At yun nga, hantayin natin hanggang alas 5 mamaya kung magsasagot siya. Sasagutin niya, magpapadala siya, kahit abogado niya, magpadala ng counter
doon sa impeachment complaints na hinain sa kanya, laban sa kanya. Kung nagpadala siya, hindi ko po alam, wala pa pong update. Kung magpadala siya dadaan na din po yun sa proseso. Pag-uusapan pa ulit yun, magko-convene na ulit ang House Committee on Justice sa Wednesday. Pag-uusapan yung kanyang, kung magsumiti siya, pag-usapan yung kanyang papel. At bibigyan po ng 3 araw, calendar days, yung mga nagsampa para sagutin naman yung kanyang counter. Ganun po yung proseso. Mahaba po. Kung magsumite si Sara Duterte by 5 o'clock ng kanyang counter, mahaba yung proseso. May 3 days pa, tapos meron namang 3 days para bigyan na naman siya ng pagkakataon sagutin yung counter, mga ganun. Yun yung proseso po yun yung proseso. Pero kung hindi po siya magsumite ng kanyang counter by 5 p.m. this afternoon, wala na pong chance, deadline na po. Yung pag-uusapan po sa House Committee on Justice sa Wednesday, sa March 18, ay tungkol na po sa kung ipapasa na nila sa House, sa plenary, para pagbotohan na po ng House yung kung iaakyat na sa Senado, magbobotahan na po sa House ang mga kongresista. At pag po nagbotohan sa House, sa plenary, at umabot po more than 110 yung magsasabi na ipasa na ang impeachment complaint doon sa Senado, ay yun lang po ang kailangan, mga more than 110. Kung mag-repeat po like last year, last February, pag mag-repeat po last February 5, last year, ang bumoto po is 215, di ba? Tapos may humabol pa yata, kaya lumobo 245 yung pumirma. Posible po din maulit yun ngayon kung magbobotohan na po sila sa House. Kasi nga po doon lang sa House Committee on Justice, doon nagbotohan sila, 55 po sila doon nagbotohan sa loob ng kwarto ng conference room. Isa lang po yung bumoto na walang form, hindi sufficient in substance yung kanyang impeachment complaint. Yung 54 po yung bumoto na may sufficient in substance. So we can assume na yung 54 na yon ay boboto din, may solid na 54 votes na po sa House floor, sa plenary, kung iaakyat na po yan sa Senado. 54 votes. So, kailangan na lang nila another 54 or 55 votes para ma-achieve yung more than 100 votes. At yung nagkaisa-isang tao na nagsasabi na walang form and substance, ay walang substance yung mga inihain na impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Alam na po natin ay si representative ng ano ba to? Ano bang distrito to, si Bong Suntay sa Quezon City, 4th District. Siya lang po ang bumoto na na wala daw substansya yung mga aligasyon or mga charges laban kay Sara Duterte. Alam natin kung bakit. At alam natin ano nangyari kay Suntay the following days after that. At ngayon tahimik na po. Hindi na po natin naririnig si Bong Suntay after nung pinagtanggol siya ng kanyang pinagtanggol siya ni Attorney Ferdinand Topacio na mas lalo pang dumagdag sa kanyang problema. At ngayon hindi na po natin mawari na matanggal sa
sa consciousness ng mga Pilipino na si Bong Suntay at si Attorney Topacio at kanilang mga kagrupo na inatake si Ann Curtis, ang actress na si Ann Curtis, binastos si Ann Curtis. Hindi na po yung mga tao po, mostly yung mga tao ang tingin na po sa kanila ay sila po ay mga manyak. At natalakay ko na po yan na nakakapagtaka nga ngayon na kung kailan Women's Month din, International Women's Month, buwan ng mga kababaihan, doon po nagsulputan yung mga manyak. So hanggang dito na po ako muna ulit. Wag po ninyong, before ako magtapos, wag po ninyong kaligtaan, kung nagustuhan po ninyo yung aming mga podcast at mga live stream, wag po ninyong kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe dito po sa aking channel sa TPL3, dito sa YouTube, kay Banat Boy, dito din, tsaka kay Tita Admin Rich at kay Nyolo. Salamat kay Nyolo na alam namin ay nasa iba yung dagat. Wow, sana all. At samahan po ninyo kami sa aming mga time slot. Ako po ay everyday every 3 p.m. everyday. Gawin po ninyo akong 3 o'clock habit. Joke. So hanggang dito lang po ako. Salamat po sa mga nakinig at sumubaybay. I will see you all tomorrow. Pasensya na po, masama na talaga po yung pakiramdam ko. So thank you and I will see you tomorrow. Goodbye. Thank you. Bye-bye. See you tomorrow.